Makabansa, Grade 1 Quarter 2 Week 5 Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga tungkulin ng magulang sa pamilya at mga tungkulin ng anak sa pamilya. Day 1 hanggang Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang mga tungkulin ng magulang sa pamilya at mga tungkulin ng anak sa pamilya. Day 1 Mga layunin. Natutukoy ang papel at tungkulin ng magulang sa pamilya. Anong gawain ang inyong ginagawa tuwing araw ng Sabado at Linggo kasama ang iyong pamilya? Kayo ba ay namamasyal o kumakain sa labas na magkakasama? Ano ang naramdaman mo habang ginagawa ito kasama ang iyong pamilya? Ibahagi ninyo sa harap ng klase ang inyong sagot sa ating katanungan. Sa araw na ito, tutukuyin natin ang papel at tungkulin ng mga magulang sa pamilya. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang tungkulin? Ang tungkulin ay mga bagay na dapat gawin o gampanan. Halimbawa, tungkulin ng guro na turuan ang mga mag-aaral magbasa at magbilang. Tungkulin ng mag-aaral na lumahok sa mga gawain sa paaralan. Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang kwentong may pamagat na Ang Aking Pamilya. Maaari nyo ring i-click o i-search ang link na ito upang mabasa nyo ang kwentong ito. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Marisa I. Gotera, iginuhit ni Sarah Claire F. Saltorio. Ang aking pamilya laging masaya. May maayos na samahan at maaasahan. Maayos ang aming buhay dahil may maayos na unawaan. Si Papa at si Mama ay laging masaya. Maayos na pagpalaki ibinigay sa amin. Hindi namin malilimutan kahit kailan paman. Si Papa ko isang karpintero. Siya ay nagtatrabaho upang maibigay ang aming pangangailangan. Nagtatrabaho siya ng mabuti upang maging maayos ang aming buhay. Si Mama naman ang palaging nag-aasikaso sa amin. Maglinis at magluto, palagi niyang ginagawa. Ang pagmamahal niya sa amin, walang makakapareho. Sa pangangailangan ng aming buhay, palagi silang nakaalalay. Hindi kami pinababayaan, palagi kaming tinutulungan. Kahit kami nahihirapan, basta may maayos na samahan. Sana ang pamilya ninyo kagaya rin ng pamilya ko. Ginagawa nila ang lahat para maibigay ang pangangailangan ko. Malaki ang pasasalamat ko dahil palagi silang nakaalalay sa akin. Masipag din si Kuya. Kahit ano ginagawa niya. Kaya rin niyang magluto at maglinis. Gusto niyang tumulong para mayroon siyang pakinabang. Si ate naman, palaging katulong ni Mama. Magluto at maglinis, palaging kaya niya. Kaya si Mama, palaging masaya sa mga ginagawa niya. Ako ang bunso, sina Kuya at ate ang aking mga idolo. Kapag sila ay pagod na, ako ang nagpapasaya sa kanila. Kaya ang pamilya ko ay laging masaya. Kung palaging magkakasama, may maayos na pamilya. Kaya kami masaya dahil kahit ano kinakaya.
Iyan ang aking pamilya, modelo ng iba. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang kwentong ating binasa? Tama! Ang kwentong ating binasa ay tungkol sa pamilyang laging masaya. Pangalawang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay si Papa, si Mama, si Kuya, si Ate at si Bunso. Pangatlong katanungan, ano ang tungkulin ng mga magulang sa kwentong binasa? Tama! Tungkulin ng mga magulang na palakihing maayos ang kanilang mga anak, ibigay ang mga pangangailangan kahit na nahihirapan. Narito ang iba pang tungkulin ng magulang sa kanilang pamilya. Una, tungkulin ng magulang na tiyakin na may sapat na pagkain, damit, tirahan at iba pang pangunahing pangangailangan ang pamilya. Pangalawang tungkulin ay, sila ang gumagabay at nagsusuporta upang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Pangatlo, ipinapakita ng magulang ang pagmamahal, pag-aaruga at pangunawa upang lumaking mabuti ang mga anak. Pang-apat, sila ang nagtuturo ng mabuting asal, disiplina at pagpapahalaga sa tama at mali. Pang-lima, ang magulang ay nagsisilbing modelo sa anak sa pamamagitan ng kanilang salita at gawa. Pang-anim, responsibilidad ng magulang na ingatan at protektahan ang kanilang mga anak mula sa kapahamakan. Pang-pito, mahalaga ring turuan silang manampalataya at may takot sa Diyos. Pang-walo, ang magulang ay nakikinig, umuunawa at umaalalay sa oras ng problema o pangangailangan ng pamilya. Maipakikita ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang pangangailangan, pag-aaruga at pagmamahal, pagdidisiplina at paggabay. Pagprotekta sa pamilya, pagbibigay ng suporta sa pag-aaral at paglalaan ng oras para sa sama-samang gawain gaya ng pagkain, usapan at pananalangin bilang pamilya. Ano kaya ang mangyayari sakaling hindi maisagawa ng mga magulang ang kanyang tungkulin? Halimbawa, paano kapag hindi nakapaghanda ng pagkain si nanay? Ano ang iyong gagawin? Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing ginagawa ng ating mga magulang ang kanilang tungkulin? Halimbawa, inihahatid ka sa paaralan upang masiguradong ligtas ka o kaya'y ipinagluluto ka ng masustansyang pagkain. Tandaan, ang tungkulin ay mga bagay na dapat gawin o gampanan, gaya ng tungkulin ng magulang sa kanyang pamilya. Tungkulin ng magulang sa kanilang pamilya. Una, pagbibigay ng pangangailangan ng pamilya. Pangalawa, pagpapaaral sa mga anak. Pangatlo, pagbibigay ng pagmamahal at kalinga. Pang-apat, pagtuturo ng disiplina at tamang asal. Pang-lima, pagiging mabuting halimbawa. Pang-anim, pagprotekta at pagsisiguro sa kanilang kaligtasan. Pang-pito, pagtuturo ng pananampalataya at pagpapahalaga. At pang-walo, pagbibigay ng emosyonal na suporta. Maipapakita natin na pinahalagahan natin ang ating mga magulang sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at salita, katulad ng pagbibigay galang, pagtulong sa gawaing bahay, pagsunod sa kanilang mga utos, at pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Ngayon ay gawin ang gawaing ito, gumuhit ng halimbawa ng tungkulin ng magulang sa pamilya.
At para naman sa gawaing ito, gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tungkulin ng magulang sa pamilya at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, tungkulin ng magulang na mahalin ang mga anak. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ito ay masayang mukha. Pangalawa, tungkulin ng mga magulang na magtrabaho upang mabigay ang kailangan ng pamilya. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangatlo, tungkulin ng magulang na ipakita ang mga di pagkakasunduan sa mga anak. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, tungkulin ng magulang na ipasok sa paaralan ang mga anak. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At pang-lima, tungkulin ng magulang na hindi patulungin sa bahay ang mga anak. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Day 2. Mga layunin. Natutukoy ang papel at tungkulin ng mga anak sa kinabibilangang pamilya. Kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa mga tungkulin ng magulang sa pamilya. Sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga tungkulin ng anak sa pamilya. Ang tungkulin ay mga bagay na dapat gawin o gampanan. Halimbawa, tungkulin ng mga magulang na maghanda ng masustansyang pagkain para sa mga kasapi ng pamilya. Tungkulin ng mga magulang na alagaan ang mga anak. Tungkulin ng magulang na iparamdam ang kanilang pagmamahal sa mga mag-aaral. Balikan natin ang kwentong Ang Aking Pamilya na binasa natin kahapon. Balikan natin ang pahina ng kwento tungkol kay kuya, ate at bunso. Babasahin muli natin ito. Masipag din si kuya, kahit ano ginagawa niya. Kaya rin niyang magluto at maglinis. Gusto niyang tumulong para mayroon siyang pakinabang. Si ate naman, palaging katulong ni mama. Magluto at maglinis palaging kaya niya. Kaya si mama palaging masaya sa mga ginagawa niya. Ako ang bunso, sina kuya at ate ang aking mga idolo. Kapag sila ay pagod na, ako ang nagpapasaya sa kanila. Kaya ang pamilya ko ay laging masaya. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang ginawa ni kuya sa kwento? Tama. Si kuya ay kayang magluto at maglinis. Kahit ano ay ginagawa niya. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang ginawa ni ate sa kwento? Tama. Si ate ay tumutulong sa kanyang mama. Ginagawa niya ang pagluluto at paglilinis. Pangatlong katanungan, ano ang ginagawa ng bunso sa kwento? Tama. Ang ginagawa naman ni bunso ay nagpapasaya sa kanyang buong pamilya kapag sila ay pagod na. Ang mga anak ay may tungkulin rin sa pamilya. Hindi lamang ang mga magulang ang may responsibilidad, kundi pati ang mga anak. Ang mga tungkulin ng anak ay mahalaga upang maging maayos, masaya at matatag ang samahan ng pamilya. Narito ang mga tungkulin ng anak sa kanilang pamilya. Una, paggalang sa kanilang mga magulang, kapatid at nakatatanda sa pamilya gaya ng pagmamano sa magulang. Pangalawa,
pag-aaral ng mabuti upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pangatlo, pakikipaglaro sa mga kapatid. Pang-apat, pag-eehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain. Pang-lima, pagtulong sa mga gawaing bahay, gaya ng paghuhugas ng plato, pagliligpit ng pinaghigaan, at paglilinis ng bahay. At pang-anim, pagpapakita ng pagmamahal sa mga magulang. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Ako bilang anak, magbigay ng halimbawa ng tungkulin mo bilang anak sa inyong pamilya. Iguhit ito sa loob ng kahon. At para naman sa gawaing ito, gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tungkulin ng anak sa pamilya at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, tungkulin ng anak na maging matulungin sa mga gawaing bahay. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangalawa, tungkulin ng anak na magtrabaho upang may pambili ng pagkain. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, tungkulin ng anak na sundin ang kanyang mga magulang. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-apat, tungkulin ng anak na mag-aral ng mabuti. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At pang-lima, tungkulin ng anak na maging mapagpasalamat sa mga magulang. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!